Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Maganda ang ating Bible verse ngayon. So sa panahon natin ngayon, modern time, social media na ang uso, napakaraming negative, di ba? Napakarami natin mga nababalita hindi maganda o mga bad news. Iilan lang halos ang good news, di ba? Lalo na sa mga mainstream media. So ayon sa Roma chapter 2 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, ayahan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ang mabuting kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Yan guys, napakalinaw, di ba? Huwag daw tayong umayon o sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. So, ang ibig sabihin dito, yung dapat doon tayo sa mabuti. At itong mga bagay na makamundo, ito yung mga kontra sa Biblia o sa turo ng Diyos. So, alam naman natin guys, napakarami nito, di ba? So, kung ang iba daw, halimbawa, di ba, nagbibisyo sa mga barkada, di ba? Gumamit ng illegal na drugs, gumamit sila. So, huwag ka nang makikisama dyan. Kasi kung gagamit ka pa, di dadami pa ng dadami yung gagamit. Di ba? Wala ka nang pinagkaiba sa kanila. So, mawawalan na ng mabuti. So kung nasa kapangyarihan ka naman ng gobyerno, di ba? Nasa posisyon ka, mataas ang posisyon mo. Yung mga ibang opisyal, nakita mo, nagko-corrupt, di ba? Kanya-kanyang nakaw, di ba? Kanya-kanyang yaman, tinatago nila mga kayaman nila, ipon ng ipon, di ba? Samantalang yung mga constituent nila o yung kanilang mga hinahawakang mga tao o kababayan, naghihirap. Walang makain, walang trabaho, at nagugutom. Pero ikaw, talagang ipon ka na ng ipon galing sa kaban ng bayan. Mag-under the table, di ba? Yung mga yan huwag ka nang sumama doon. Hayaan mo na sila, gawin mo na yung nararapat. Di ba? Kung magkano lang yung sahod mo, yun na lang. Huwag ka nang umasa pa na mas malaki pang makukuha mo na hindi mo naman pinagpaguran. At galing naman, lalong-lalo na sa kaban ng bayan. Napakahirap po yan, di ba? So sa sugal, di ba, nauso dati ang online sabong. Halos lahat nag-online sabong kahit mga bata. Nung natigil yun, dahil sa hindi magandang resulta at maraming napapahamak talaga. So, tinigil yun, pero hanggang ngayon guys, may illegal na sabong pa rin. So, kung makikisabong ka pa doon, illegal pa yon, dadami pa yung gagawa ng illegal. At siyempre, may epekto yan, di ba? Lalo na kung hindi ka naman mayaman, wala ka naman talagang pansugal. Lalo na sa mga construction worker o sa mga lingguhan na sahod. Minsan, sa sahod na sila sa Sabado, kada Sabado, di ba? Tapos isusugal pa. So, yung mga marites, di ba? Chismis ng chismis, nakikialam ng buhay ng mga may buhay. Tapos napapaaway. So ang lahat ng ito guys, ang lahat ng ito, pag umayon tayo, ang ending nito ay pagsisisi rin. Nagbisyo ka, nalulod ka sa bisyo, nagkautang-utang ka, naibenta mo yung mga gamit mo, nag-away kayo ng pamilya niyo. Di ba? Ganun ang kapupuntahan. Kung isa ka namang opisyal ng gobyerno, nangurap ka, di ba? Pinabayaan mo ang constituent mo. Dahil sa ginawa mong yon, nasilip ka ng ombudsman o may nagsumbong sa iyo, na-demanda ka, di ba? So maraming ganyan. Minsan billion-billion pa guys ang nakaman ng kayamanan sa ating bayan. O milyon pa. Nasaan sila ngayon? Nasa kulungan sila. Paano nila ma-enjoy yun, di ba? So kasi umayon sila sa takbo ng mundong ito. So, sikapin natin guys na yung mga ginagawa natin ay yung kalugod-lugod sa Diyos. Yung mga gumagawa ng masama,
dapat iba tayo. Hindi ko naman sinasabi guys na perfect tayo, di ba? Lahat naman tayo makasalanan. Pero hanggat maaari, ito yung sinasabi ko, pagsikapan natin na lumihis ng landas dun sa mga hindi gumagawa ng mabuti. Kung kumakaliwa sila, kumanan tayo. Kung mag-iba tayo, huwag tayong sumang-ayon. Kasi kung lahat tayo sasang-ayon, sino pang may iwang mabuti? Wala na. Di ba? Lahat magnanakaw na, lahat nagbibisyo na. Di ba? Lahat chismoso na, lahat marites na. Di ba? So, maraming bagay talaga dito sa mundo ang hindi sang-ayon sa Biblia. Kaya yan po ang pagsikapin natin sa ating buhay na sana doon tayo sa mabuti hanggat kaya natin o talagang kayanin natin, hingin natin sa ating Panginoong Yesus ang lakas, di ba? Para malabanan nito, mapagtagumpayan nito, ang mabuti ang umiral sa ating puso. Ma-divert, na minsan gusto natin gumawa ng masama, pero nadadivert sa mabuti. Ganun sana ang mangyari sa atin. Yun po ang pagdasal natin. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema sa pinansyal. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang pagkakaloob sa tamang panahon. So tayo po manalangin muli, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Bedridden na. Stage 4 cancer na po. May taning na ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po. Yakapin niyo po ang kanyang katawan para mawala ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawa. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Bless niyo po ang aming hanap buhay. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin. Walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng ulam, ng bigas, pambayad sa upa, pambahon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano pa pang kailangan namin sa aming pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito yung hiling namin sa matamis na pangalan at Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.